ang Foreign Minister ng Denmark ay humingi ng personal na mga datos ng mga insidente na kinasasangkutan ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong nakaraang December 9 habang naghanda ang kanyang bansa na sumali sa makapangyarihang United Nations Security Council. Ang pagbisita ni Danish Foreign Affairs Minister Lars Løkke Rasmussen sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila ay isa sa kanyang unang paghinto sa bansa, ayon sa opisyal ng Philippine Coast Guard na nakausap sa kanya. Ito rin ang unang opisyal na pagbisita ng Foreign Affairs Minister ng Denmark sa Pilipinas sa loob ng 25 years. Binigyan si Rasmussen ng mga datos tungkol sa kasalukuyang tensyon sa dagat na kinasasakutan ng masasakyang pandagat, partikular na dito ang China Coast Guard, mga militia vessels at maging ang People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea, kung saan ang mga sasakyang pandagat na mga ito ay gumamit ng mga water cannon at nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra laban sa mga sasakyang pangisda at Coast Guard ng Pilipinas. Sinabi ni Rasmussen na partikular siyang nakapagpulong sa mga opisyal ng PCG upang marinig ang mga hamon na naugnay sa Pilipinas na itaguyod ang sarili nitong teritoryo, ang mga insidente sa China Coast Guard at kung ano ang magagawa nila sa lahat ng mga ito. Dumating ang pagbisita ng ministro ng Denmark isang linggo matapos harangin at gamitan ng mga sasakyan pandagat ng China ng mga water cannon laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard malapit sa dalawang pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ang bahagi ng South China Sea na nagsasapawan sa 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Ang mga Chinese ay nagsagawa ng agresibong maniobra laban sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas malapit sa Scarborough at Escoda Shoal, kung saan sinabi ng mga opisyal ng Coast Guard na ang mga sasakyan pandagat ng People's Liberation Army Navy ay nakitang humaharang sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mangingisda nito sa unang pagkakataon. Samantala, sinabi ng Beijing na kumikilos ito laban sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na nagtatangkang pumasok sa karagatan nito. Sinabi ng ministro ng Denmark na ang kanyang pagbisita sa Philippine Coast Guard ay mahalaga dahil ang Denmark ay isang maliit na bansa, ngunit isang malaking maritime na bansa na may stake sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Matapos ang kanyang pagbisita, iniyayag ng kanilang state media na sa kasalukuyan naglalayag na ang kanilang mga sasakyang pandagat na tatawid mula sa karagatan ng Europa hanggang sa katubigan ng Pilipinas upang tuparin ang mga pangako nito sa Pilipino na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at ipagtanggol nito ang karapatan na naayon sa international na batas. Aasahan na ng mga Pilipino ang ilan sa mga sasakyan pandigma ng bansang Denmark na darating sa susunod na linggo at wala pang payag kung mananatili ito sa bansa ng pangmatagalan o pansamantala lamang. Noong Hunyo, ang Denmark ay nahalal para sa isang hindi permanenteng upuan sa UN Security Council para sa panahon ng 2025 hanggang 2026. Ang United Nations Security Council ay ang pangunahing kumakatawan sa UN na tumatalakay sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang China ay isa lamang sa mga bansa na may permanenteng upuan sa konseho kasama ng United States, Russia, United Kingdom at ng bansang France.